So, isang tahimik at mapayapang Good Friday sa inyong lahat. It's 12 noon. So, welcome sa isa namang episode ng Biyahero kung saan tayo magsasama-sama na hindi man tayo magkasama sa isang physical na biyahe pero every 12 noon for just 30 minutes magkakasama tayo bilang isang bansa, bilang mga Pilipino at bilang mga kasama sa Gawad Kalinga. Okay, so pagpasensya na niyo ng boses ko ngayon, mukhang pang bedroom voice. So mukhang may tinamaan ako ng konting sipon, but hindi pwedeng hindi ituloy yung live episode. In fact, mukhang hindi nga yata sanay yung aking katawan sa pahinga. So, yun ang problema dyan. Ano? Pag hindi sanay yung katawan sa pahinga, tuloy nagkakasakit, di ba? So, ayan. So, now, for the past days, we've been talking about some characters sa Bible, especially during the Passion of Christ, nung bago siya na-crucify. And we looked at ano yung mga interesting na ibang anggulo sa buhay nitong mga, o sa kwento nitong mga taong ito, na pwede natin mapagkunan ng aral, pwedeng pagsimula ng pagnilay-nilay, at pwedeng umpisahan din ang pagdadasal. Habang tayo lahat ay nasa bahay or ang iba nasa bakasyon, habang tayo nagpapahinga. Okay. So, for the past days, nauna nating natalakay si Judas. Napaka-interesting na character. Dahil siya kumbaga, naging simbolo ng betrayal, yung pagtataksil sa hindi lang isang kaibigan, pero sa isang kinikilala mong leader. Diba? Now, sinasabi natin na piling-pili yung mga disipulo. Sa dami-daming pwede maging disipulo, piling-pili ni Jesus yung 12 na makakasama niya. Close in, kumbaga. Maraming followers, pero may 12 lang talaga na super close in. In fact, si Judas, aside from piling-pili, siya pa yung inatasang maging treasurer ng grupo. So, mataas talaga yung tiwala at respeto. Hindi lang ni Jesus, pati ng buong grupo. Pero bakit sa ganun? Bakit kahit taas ng tiwala sa kanya, piling-pili, pero nagawa niyang i-betray si Jesus? So, yan ang naging reflection natin that time was, what if instead of just looking at Judas as the symbol of betrayal, what if tayo naman mag-reflect anong mga instances naman sa buhay natin na tayo yung mukhang naging Judas? Hindi man ganun katindi, kasagad, pero tayo din yung nag-betray either ng sarili natin, nag-betray ng ating mahal sa buhay, nag-betray sa ating bansa. So, pinagnilay-nilayan natin yun. So, sabi ni Ate Ami, hello po, gandang tanghali from GK Bagak, Bataan. Magandang tanghali po sa inyo dyan. Kumusta ang Good Friday? Tahimik ba? Again, pasensya niyo ng boses ko. Mukhang pang video, okay. At sinunod natin na pag-usapan ay yung Roman soldier na pumwersa kay Simon of Cyrene na tulungan si Jesus na i-carry yung cross. So wala siyang pangalan pero napakahalaga nung naging role niya dun sa proseso dahil una, sikat na sikat si Simon of Cyrene. Napadaan lang, wala naman siyang, siguro nag-uusyoso lang. Pero noong bigla siyang tinawag ng isang sundalo at pinersa na tulungan si Jesus na i-carry yung cross. Now, kung makikita nyo sa Facebook page namin, pwede nyo tingnan yung personal reflection ni Kuya Luis, ating chairman ng Gawad Kalinga. Meron siyang personal reflection ng Simon Cyrene. Pero napag-usapan natin is yung taong nag-udyok or nagpuwersa kay Simon Cyrene na i-carry yung cross. Na marahil
yung sundalo na yon, either siguro dahil sa compassion, nakita niya si Jesus talagang hindi na kinakaya. But more importantly, baka naman, most likely, dahil sundalo, dahil para sa kanila may deadline, baka abutin ng 10 oras ng gabi, hindi pa tapos tong taong ito. Paano na lang? So, pero instead of him helping, hanap siya ng ibang tao at pinatulong niya. So, maraming ano dun. If you want to review the discussion on that, you can watch the replay. At sunod na pag-usapan natin yung pangatlong araw ay yun naman si Simon Peter. Si Simon Peter dahil siya yung, kung tutusin, after ng death ni Christ, siya yung naging leader ng grupo. In fact, siya yung unang naging the first pope, di ba? Nag-lead pagbuo ng church. Pero imagine from the time na hinuhuli si Jesus, napaka-agresibo, meron pa siyang itak o may siyang sword, at nung inaaresto si Jesus, nakipaglaban siya. At meron pa nga siyang nasugatan, si Malchus. Nasugatan sa tenga. Pero inawat ni Jesus at ginamot pa si Malchus. So, kaso, after lang nahuli si Jesus, nagkaroon ng baliktad na shift kay Peter, na dati-rati agresibo, and biglang, nung tinatanong siya kung kilala niya si Jesus, dininay niya 3 times. Kasi lahat ng mga natitirang disciples, kanya-kanya na nang tumakas. So, napag-usapan din na natin kahapon. Now, so ngayon naman, pag-usapan natin, and before that, gandang tanghali po from SMDC, Dasmariñas, Cavite, from Ate Elisa. Magandang tanghali po sa inyo dyan. So ngayong hapon naman, or lunchtime, so sa kwento ng Passion of Christ, ito yung panahon alas 12 hanggang alas 3. Ito yung panahon na pinapako si Jesus sa cross. So nag-umpisa ng alas 12 based from estimates, and then namatay siya alas 3. So saktong tamang-tama itong panahon na ito. And habang pinapako siya sa krus, ang daming detalye dyan. Kung gusto nyo panoorin yung napakagandang movie, yung kay Mel Gibson, yung Passion of Christ, panoorin nyo. Napakaganda. Now, imagine nga, alas 12 ng gabi, and then, nag-umpisa yung kanyang crucifixion, pinapako na siya sa krus. And by the way, hindi yun sa palm. Dito yun. Dito yung pako. Para kakayanin yung katawan na hindi mabuwag dito. Kasi nakabitay. Di ba? Nakabitay. Kaya dito yung pako. Di ba? Kasi dito, may space dyan at buo yung bones dito. Nakasabit lang siya. Di ba? So, marami kasi mga illustrations na dito yung pako. Pag dito yung pako, mapipigtas yan. Mapupunit. Mabilis mapunit. So, dito yung pako. Now, so, maayong udto from Chewy sa Cebu. So, from Ate Gretchen, maayong udto diha. Sa inyo diha. Kaninyo tanan sa Dakbayan, sa Cebu. So, Dakbayan ba o probinsya? Anyway, so imagine, no? So, alas 12, yun yung umpisa ng crucifixion. At namatay si Jesus ng alas 3. So, 3 hours. Mukhang mahilig si Jesus sa mga number 3. Kasi, naging public siya nung 30 years old siya at namatay siya 33 years old. So, 3 years. So, yung public service niya, yung mission life, nag-span ng 3 years. So, mahilig sa 3. Ano pang 3? After niyang namatay, nag-resurrect siya after 3 days. So, 3 din. So, mukhang mahilig talaga si Jesus sa number 3. 3 months, sinerch ko to. 3 months, meron din. Nung nasa sitang pupunan pa siya, yung last trimester ni Mary, yun yung pagbisita niya doon sa pinsan niya.
At nagstay siya doon for 3 months. Na yung pinsan niya, yung naging nanay ni John the Baptist, di ba? Kasi para sila buntis. Anyway, so 3 hours. Sa 3 hours na yon, ang daming nangyari, daming ganap. Pero ang isang striking doon was, siyempre tumakas yung mga disipulo. Pero ang nagpaiwan at sumabay doon sa biyahe ni Jesus, galing sa kulungan, papunta sa Golgota, and habang pinapako siya sa krus, is yung mga kababaihan. Yes, yung mga kababaihan na marami sa kanila, yung nagsilbi. Kay Jesus, nagsilbi sa mga disipulo. Kasi di ba pag grupo-grupo yan, umiikot, habang nagpipreach, habang nagtatrabaho, may mga kasama silang, may tumutulong sa kanilang mga babae, nagpe-prepare ng pagkain, at kung ano mga serbisyo. Pero sila, hindi sila tumakas. Kahit identified sila kay Jesus. Kahit alam ng mga tao na, ayan, mga kasama din yan ni Jesus. Pero hindi sila tumakas. In fact, sumabay pa sila, hanggang doon sa kahuli-hulihan, hanggang namatay si Jesus, hanggang nag-resurrect. Habang yung mga kalalakihan, yung mga disipulo, nagsialisan at nagtago. Except kay John. Si John lang yung kaisa-isahang disipulo na nandun mismo sa crucifixion. So bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya yung mga kababaihan? Or anong aral makukuha natin doon sa pinakita ng mga kababaihan na hindi nila binatawan, iniwan si Jesus hanggang sa huli. Habang iba takot na ma-identify sa Kanya. So, maraming possible answers. Isa dyan would be sa tradisyon ng old Jewish mga sinaunang mga Israelites. I'm not sure now. Pero sa tradisyon nila, yung women hindi basta-basta ginagalaw or hindi basta-basta sinasaktan. Kahit identified siya sa, kunyari, sa isang kriminal or sa isang kalaban, iniiwasan yung pagsakit sa mga kababaihan. Maybe because sa struktura ng kanilang lipunan, yung mga babaihan, wala namang leadership functions. Kaya hindi sila threat. So, isang reason yan na marahil, kaya freely nakakalabas at nakaya nilang sumabay. But kahit kaya nilang sumabay, or kahit ina-allow sila, or kumbaga, sa tradisyon na hindi sila ginagalaw. Pero physically, pero verbally, alam natin na marahil katakot-takot din yung kanilang natanggap na pag-bash. Kasi identified sila kay Jesus. So, kaya yun, hindi rin madali para sa kanila. Na habang si Jesus dinadala sa Golgota, habang siya pinapako sa krus, nandun pa rin sila. Kahit marahil nakakarinig sila ng hindi magagandang salita. And also, especially for Mary. Si Mary kasi malamang at that time, widow na siya. Hindi explicitly nasabi sa Biblia. Ako mismo napatanong nasaan si Joseph? Kumbaga, walang kwento about Joseph. Yung asawa ni Mary na foster father ni Jesus. Bakit wala siya? Wala sa kwento. So, malamang daw si Joseph maagang namatay. Ang huling na-mention siya sa Bible was yung 12 years old si Jesus. At nung 12 years old si Jesus, bigla siyang nawala sa piling ng kanyang magulang at natagpuan siya sa isang templo na nagpipreach. Parang yan yung huli na na-mention si Joseph. So, there is a probability na maaga siyang namatay. And kung at the time na pinapako si Jesus sa cross, si Mary was a widow, ang mga widow, lalong-lalo na hindi yan ginagalaw.
So, freely na nakakagalaw. Kasi may pinoprotektahan. But then again, ganun din. Lalo na kay Mary, mahirap yun dahil alam ng mga tao na, ito yung nanay nitong kriminal. Itong nanay na nagsasabing siya yung Messiah. Ito yung nanay na nagsasabing anak ito ng Diyos or King of the Jews. So, hindi mahirap para sa kanya na nandun siya mismo. But nevertheless, kakaiba yung pinakita nitong mga kababaihan na tapang na sabayan si Kristo sa huling biyahe. Kasi sila mismo, hindi pa nila malamang mag-gets ano ba yung nangyayari or ano ba to after this. Kasi never pa naman nila na siguro natanto na mabubuhay si Jesus after 3 days. Maramang at that time, wala pa yun. Pero dahil sa kanilang pagmamahal kay Jesus, pagmamahal sa isang kaibigan, sa isang leader, sinabayan nila sa biyahe si Jesus. Kahit hindi na alam kung may ano bang silbi nung kanilang pagserbisyo. Now, yung pagserbisyo nitong mga kababaihan, napaka-meaningful dahil, again, ito yung mga taong marami sa kanila, matagal nang kasama ni Jesus habang ginagawa yung kanyang ministry. Sila yung taga-prepare ng pagkain, sila yung malamang, baka sila pa rin tagalaba. Kasi busy yung grupo. And pwede naman nila sabihin na, tapos na yung serbisyo namin kasi wala na yung aming leader. Pero yung serbisyo nila, pinatuloy nila. And this time, mas malalim. Mas galing sa puso at galing sa pananampalataya. Na kahit isang bagay na pwede na ginagawa natin ordinarily, na kinonvert nila. Isang bagay na ginagawa nila ordinarily na sumunod sa kanilang leader. Ginawa nila this time na mas malalim, mas special. Kasi kahit hindi na hinihingi sa kanila, ginawa nila. So, I think yan yung isang pwede natin pagkunan ng aral na yung ating marahil sa iba sa atin, sanay naman kunyari magpakain, magluto. That's a very normal and menial and almost like thankless job. Magluto sa bahay, magluto para sa kung may mga okasyon. Pero baka naman gaya ng pinakita ng mga kababaihan, pwede rin natin gamitin yung pagluto. Let's say, pagluto para sa mga taong nagugutom, sa mga batang malnourished, sa mga batang baka mamatay dahil sa malnutrition. So, same act, pagluto, pero pwede natin gawing mas espesyal dahil ginagawa natin hindi lang para sa sarili natin, pero para sa iba. Ang iba sa atin, marahil, madalas din magturo. Magturo ng pagbabasa, magturo sa mga bata, dahil minsan masaya. Pero, what if gamitin natin yung same thing na madalas natin ginagawa? Pero ito naman para nakatuon doon sa mga batang lumalaki, tumatanda na mangmang. Dahil napag-iiwanan. Maraming dahilan, pero aminin natin, talaga mapag-iiwanan sila. And they are by the millions. Ang dami nila. So, yung gaya ng ginawa ng mga kababaihan doon sa huling oras ni Jesus bago siya namatay. Hindi nila iniwan, sinabayan nila at ginawa pa nila yung pagsiservisyo. Kahit para sa kanila, baka naman wala naman tong saysay na. Mamamatay naman tong aming leader. Bakit pa? Pero dahil sa tapang, dahil sa pagmamahal, kahit malamang tinitira sila ng mga tao, binabash, pero ginawa pa rin nila. So para sa atin, isang aral yon na kahit hindi lahat gumagawa ng isang bagay na mabuti, gawin pa rin natin. Kahit tayong pinaka-weirdo, tayong kakaiba, even among our friends, pero huwag tayong matakot na maging iba.
hindi laging dapat na ginagawa natin yung ginagawa lang ng karamihan. Gaya ng pagtulong sa kapwa. Kasi kahit pasabihin ng mga kaibigan natin, bakit ka nagpapakain sa mga batang mahirap na yan? Ano namang silbi niyan? Pagkatapos mong pakainin, tapos bukas, hindi yan sustainable. Pero para sa atin, yung pinaka-moment lang na naramdaman ng bata na nagugutom, na may nagmamahal sa kanya, kahit isang pagkain lang yun, malaking bagay yun. Huwag na natin masyadong i-overthink. Huwag na natin masyadong i-analyze. Importante, naramdaman ng bata na yun. At that time, at that moment, na pinakain mo siya, na mahal din siya ng Panginoon. So, kailangan din ng tapang. Tapang dahil baka marami sa mga kilala natin na sila pa yung mga kumukontra sa ginagawa nating kabutihan. Huwag tayong magpadala. In fact, sana, kahit siyempre hindi natin aawayin, pero sana, dahil sa pinapakita nyo na patuloy yung pagtulong sa iba, lalong-lalo na sa mahihirap, sila rin eventually maengganyo at matouch din yung kanilang puso. Diba? So, magandang tanghali daw ang nagbabati si Kuya Jose Gloria de la Cruz from Dupax del Norte. Suki din ito ng ating every 12 noon na kwentuhan. Okay. At kung meron kayong ipa-shoutout, batiin, type nyo lang. Okay. So, again, yung pinag-usapan natin dito is among the characters dun sa 3 hours na si Jesus ay pinapako sa krus. Hindi masyado pinag-uusapan yung naging role ginawa noong mga kababaihan na hindi iniwan si Jesus. At konting review, so nandyan, kasama natin ngayon si Ate Syra at si Kuya Eman. And hello daw from GK Caloocan, Emerald, from Ate Jacqueline. So yung biyahero po, pupunta tayo sa Caloocan, I think Monday or Tuesday. So, kasi yung mga kababaihan, kung mapansin nyo, kung babalikan nyo yung kwento, nagtago yung mga kalalakihan, yung mga disipulo ni Jesus. Natakot. Except kay John, nandun siya sa crucifixion. Pero ang sumabay kay Jesus papunta sa crucifixion at nagstay is yung mga kababaihan. So, malaking pagkukunan ng aral na kahit sa gitna ng takot na baka sila rin hulihin or sa gitna ng pangamba or sa gitna ng pagtutuligsa or pagbabash sa kanila ng mga tao na di ba leader niyo yan, yung pinapako sa krus, pinagtatawanan siguro sila, pero because of their courage and their love for Christ, for Jesus, sumabay sila hanggang sa huli. So sabi ni Eman Vitor, shout out sa kanyang mga anak, si Liem at si Liev from Butuan City. Maayong udto. Unsay paniudto diha, Kuya Eman. So kami ni Colleen, sa mga hindi nakakalam, nasa pa rin kami, water fast. Ibig sabihin, walang kinakain pagkain. Ang pwede lang, tubig. So, magtatatlong araw na, sa 72 hours na mamayang alas 6 ng hapon. So, nasa 66 hours na. Wow! 66 hours. Kaya pala, Kuya Eman. Kaya pala. Basta you can do it properly kasi may science naman kung paano yung ginagawa. Kailangan lang yung tubig, may konting asin, may konting minerals para hindi lang manghina. At yung utak makapag-function pa rin. Ang iba, umiinom ng konting apple cider vinegar para nakakatulong din yun. Wala siyang calorie, wala siyang sugar, pero nakakatulong din. Yeah. So, after 6 o'clock, kakain na kami. First meal namin after 3 days. So sabi nila, yung 3 days na yan,
diyan nagre-reset yung katawan. Kasi nabigyan pagkakataon na yung katawan makapagpahinga. Na wala tayong masyadong pinapasok na, lalong-lalo na hindi magaganda sa katawan. Yung mga junk foods, yung mga soft drinks, yung mga ganun. At least, but also, pati yung immune system natin. Yung immune system, kung sila yung lumalaban sa mga sakit. So, nag-reset din. And, more importantly, yung tawag nilang autophagy. Meaning, dahil wala kang kinakain, yung katawan, because it's efficient, maghahanap siya ng mga bagay-bagay sa katawan na para i-digest, kainin. So, yan yung mga, inuuna yung mga bad cells, yung mga tumor cells, cancer cells. Yan, kinakain ng katawan natin. Kasi yun yung uunahin. Kasi after that, kung wala ka na talagang kinakain, let's say 1 week, i-consume na yung kasi ubos na yung fat, yun namang yung laman. Pero hindi naman kailangan umabot yun. Kasi mamaya, kakain na kami. Pero dahan-dahan, hindi pwedeng solid food kagad. So, kaya nyo rin yan. So, si Kuya Eman, maganda tong ginagawa kahit once a year or twice a year. So, it's a good reset for the body. So, mga kapatid, thank you for joining. Kasi this Lenten season, again, we are talking about characters sa Bible, especially during the Passion of Christ, na pwede natin mapagkunan ng aral. At ngayong araw na to, yung mga kababaihan na that, at the time bago hinuli si Jesus, sila yung mga halos walang masyadong, kumbaga hindi masyado ang role nila is minor. Sila lang taga-prepare ng food, taga-silbi. Ang mga action star is yung mga disipulo. Diba? Sila yung sikat. Sila yung laging kasama ni Jesus kung saan. Pero yung mga service team, yung mga taga-suporta lang, nasa background lang lagi, yung mga kababaihan. Pero, noong si Kristo ay hinuli at kinukrucify, yung mga kalalakihan, yung mga disipulo, tumakas, natakot, pero yung mga kababaihan, sila yung nag-shine. Sila naman yung umabante at sinabayan nila si Jesus hanggang sa huli. Hanggang sa huling hantungan. So, anong aral makukuha natin dito? Na yung kanilang, wala naman silang, hindi man sila siguro articulate, hindi naman sila parang mga guro na naggaya ng disciples, na umiikot, nagbibigay aral. Ginawa lang nila yung kung saan sila magaling, yung pagsilbi. Na dati, nagsisilbi, in the ordinary days, silbi siguro, pag-prepare ng pagkain ni Jesus, maybe naglalaba, naghuhugas. Pero pag silbi naman, na mas malalim at mas matapang noong si Jesus ay pinapako sa krus. Kasi posible rin silang mabash, i-criticize, katakot-takot na, or baka sila maging delikado rin. Pero dahil sa kanilang tapang, at sa yung pagsisilbi, kinonvert nila, and with their courage, patuloy nilang sinabayan si Jesus hanggang sa huli. So, sabi ni, Eman, prayer warriors. So, hindi lang naging prayer warriors, pero iba yung prayer warriors na sa background, na hindi nakikita ng mga tao, pero sila nandoon publicly. Prayer warrior, pero very visible, and kahit delikado, ginawa nila. Diba? So, napakahalaga nun. Na yung mga kalalakihan tumakas, except kay John, na nandun siya sa kahuli-huliyang oras, kasama ni Mary, yung mother ni Jesus. Kaya ano kaya yung maging reflections nyo rin about these women? Very powerful, silent, but very courageous, matatapang, at pinanindigan yung kanilang pananampalataya. So, sabi ni Liwayway, Corpus Zabay, maayad-ayad nga udto sa tanan from GK Guadalupe. Wow! Libakaw, Aklan. Yes! Libakaw. Nami-miss ko na yung Libakaw. Nakapunta na po ako sa inyo dyan. Baka hindi mo maalala.
siguro mga 3 times. 3 times na. And hopefully, sa ating Biyahero, makadaan ulit tayo sa Aklan. Kung hindi man mismo sa Libacao, baka sana magkita-kita in one place dahil mahal na talaga yung gasolina, hindi biro. And may balita kanina na next week, tataas naman ulit ng mga 12 pesos yung diesel. So, katakot-takot na. Magkano na yan? Di ba? Magkano na yung diesel niyan? Nag-umpisa yung Biyahero natin, 50 plus lang yung gasolina, yung diesel. Ngayon, 130, magiging 150. So yun. So, yes, abangan nyo po yung Biyahero sa Aklan. Yeah. So, sabi ni Ate Erna Libor, hello po, good afternoon sa lahat. Maayong udto diha, Ate Erna. Sabi ni Rancy Glian de Guzman, hello po, prayer lang po palagi. Tama po yan. Sabi ni Ate Jelly, suki din natin to, from Subanen, GK Mutya. So, interesting din yan na lugar, yung Zamboanga del Norte. Hindi lang dahil sumikat, dahil kay Jose Rizal, pero ating mga kapatid na mga Subanen, nandyan sa Zamboanga del Norte. So, shout out daw po sa from Agusan del Sur, and si James Roy Mamunag, shout out. John Kuya Dan from Seed Bacolod Batch 2 from Iloilo. Wow! So, kumusta kayo? Kumusta ang Holy Week? So, mga kapatid, that's the end of our 30 plus minutes of talakayan. Pero nasabi natin kanina, interesting trivia na mukhang mahilig si Jesus sa number 3. Kasi yung kanyang public life is only 3 years. Imagine, 33 years old siya namatay. Nag-umpisa siya maging public, 30 years old. So, 3 years lang yung kanyang mission. So, and then after that, yun nga, namatay siya sa krus. And yung kanyang sa crucifixion, 3 din. From 12 noon to 3 o'clock. Umpisa siyang pinako sa krus ng 12 noon at namatay siya ng 3 o'clock. 3 hours. So, number 3 din. Mahilig sa 3. Huwag yung, hindi ito lucky number, tatayaan niyo mamaya sa sa STL. At, nabuhay siya after 3 days. After siya namatay, so Friday, so Easter. Yan, yung sinaselebrate sa Easter. Kaya 3 hours. So, mahilig talaga sa 3. Diba? Meron pang 3 months na na-mention natin kanina. Na yung nasa sinapupunan pa lang siya, last trimester, nagstay si Mary doon sa kanyang pinsan na nanay ni John the Baptist. Hindi ko lang alam kung may 3 weeks. But, again, maraming salamat sa pagsabay sa ating biyahe ngayong Holy Week. Na hindi man tayo physically bumabiyahe, pero tinutuloy natin yung usapan, yung kwentuhan, at yung pag-reflect. Lalong-lalo na ngayon na Lenten season. Mag-iba man tayo ng relihiyon, pero magandang gawin tong pagkakataon para magnilay-nilay. Especially para sa sarili, para sa pamilya, at lalong-lalo na para sa bansa at yung mga mahihirap natin mga kapatid. So, maraming salamat and thank you. At dyan, nagtatapos ang isang episode ulit ng Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. At dito sa Mandaluyong, walang iwanan. God bless!